Magandang araw sa inyong lahat. Narito na ang pinakabagong update natin sa lagay ng panahon ngayong araw, October 2, 2025 Thursday. Lalo pang lumakas ang bagyong minomonitor natin at patuloy na lumalapit sa kalupaan. Saan nga ba ito posibleng maglandfall at alin-alin ang mga lugar na nasa ilalim na ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1? Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyan, ang sentro ng Bagyong Paulo ay huling nakita sa layong 700 at 5 kilometro silangan ng Infanta, Quezon. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 65 kilometro bawat oras malapit sa gitna at may pagbugso na umaabot hanggang 80 kilometro bawat oras. Sa ngayon, kumikilos ito pakanlurang hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometro bawat oras. Ang lawak ng malalakas na hangin ay umaabot hanggang 200 at 50 kilometro mula sa sentro. Dahil dito nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa malaking bahagi ng Luzon. Bagamat minimal to minor impacts lamang ang dulot nito, maaari pa rin itong magdulot ng pinsala sa mahihinang estruktura at sa mga pananim. Kabilang sa mga lugar na nasa ilalim ng Signal number 1 ang mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Abra Kalinga, Mountain Province. Kasama din dito ang Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, hilagang bahagi ng Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Aurora, hilagang bahagi ng Bulacan, hilagang bahagi ng Pampanga, hilagang bahagi ng Quezon, kabilang ang Polillo Islands at hilagang bahagi ng Catanduanes. Ayon naman sa pinakahuling heavy rainfall outlook na inilabas ng Pag-asa, bukas ay makakaranas ng malalakas na ulan ang iba't ibang bahagi ng Luzon. Sa Cagayan at Isabela, inaasahan ang higit sa 200 millimeters ng pag-ulan, samantala sa Quirino, Aurora, Apayao, Abra Benguet, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan posibleng umabot sa 100 hanggang 200 milimetro ang ulan. Sa Nueva Ecija, Tarlac, Zambales at Bataan, inaasahan naman ang 50 hanggang 100 millimeters ng pag-ulan. Sa Sabado, inaasahang 50 hanggang 100 milimetro ng ulan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Mas malakas pa ang ulan sa mga kabundukan, kaya mas mataas ang posibilidad ng pagbaha at landslides lalo na kung may mga naunang pagbuhos ng ulan. Ayon sa forecast track ni Bagyong Paulo, patuloy itong kikilos pakanlurang hilagang kanluran at inaasahang maglalandfall sa bahagi ng Isabela o hilagang Aurora bukas ng umaga. Posible rin ang bahagyang paglihis patimog kung mas magiging dominante ang high-pressure area sa hilaga. Pagkatapos tumawid ng Northern Luzon, lalabas ito sa West Philippine Sea bukas ng hapon at magpapatuloy hanggang sa makalabas ng Philippine Area of Responsibility sa Sabado ng umaga. Habang nasa Philippine Sea, patuloy pang lalakas si Paulo at malaki ang posibilidad na umabot ito sa Severe Tropical Storm category sa madaling araw ng Biyernes. May posibilidad ding maging ganap na typhoon bago maglandfall. Kapag nakalabas na ito sa West Philippine Sea, mataas ang tsansang mag-re-intensify ito at muling maging isang malakas na bagyo. Mga kababayan, dapat nang maghanda lalo na sa mga lugar na nasa ilalim ng wind signal. Inaasahan ang mga pagbaha, pagbagsak ng puno o poste at posibleng landslides sa mga bulubunduking lugar. Ugaliing makinig sa mga abiso ng Pag-asa at sundin ang mga direktiba ng lokal na pamahalaan para sa kaligtasan ng bawat isa. Manatiling alerto at huwag magpakampante.